This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! The first thing in appreciating rice is understanding the process of its cultivation. Mula sa pagkuha ng pinhi, sa pag-aalaga ng punla, sa pamamaraan ng pagsasaka, hanggang sa pag-aani nito. Alamin ang mga hakbang sa pangangalaga ng bawat butil ng palay. There are 5 stages in rice production: seed preparation, land preparation, crop management, harvesting, and post-harvest handling. First is seed preparation. This is a crucial stage in rice production dahil kapag hindi maganda ang pinhi, hindi magiging maganda ang ani. The process of seed preparation depends on the method of planting na gusto ninyong gawin. Sa transplanting, rice seedlings ang ginagamit sa pagtatanim. The rice seedlings are raised in seedbeds for 20 to 25 days. Afterwards, the grown seedlings are transplanted in the field. Sa broadcasting o sabog tanim naman, ay maaaring pre-germinated ang sinasabog sa taniman. Soak the seeds in water for at least 24 hours. Pagkatapos, incubate the seeds between 30 to 40 degrees Celsius for another 24 hours. Una, patubigan ang field para lumambot ang lupa at mapadali ang pag-aararo. Plowing depth should be at least 15 centimeters to be sure that the field is rid of grass, straw, and organisms that can be toxic for the seeds or seedlings. Susunod ay ang harrowing. Tulad ng plowing, ang harrowing ay ginagawa para tanggalin ang mga weeds at para maging maganda ang pagtubo ng palay. Pagkatapos, gumawa ng maliit na dike sa palibot ng sakahan at siguraduhing maayos at malinis ito. Kailangan ito para magkaroon ng sapat na patubig ang sakahan at hindi babahayan ng daga ang palayan. When this is done, simulan na ang leveling o yung pagpapatag sa bukid. Leveling the soil prevents the uneven irrigation of the field. Nakakatulong din itong kontrolin ang pagdami ng damo at kuhol sa inyong palayan. May dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting at broadcasting. In transplanting, the seedlings are planted in straight rows that are 20 centimeters from each other. The depth of transplanting should be 2 to 3 centimeters deep. Importante ito para siguradong sapat ang sustansyang nakukuha ng palay at maging maganda ang paglaki nito. Sa direct seeding o broadcasting naman, ay sinasabog sa taas ng field ang mga punla. Simple lang ang paraan ng pagtatanim. Pero huwag kalimutang dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-aalaga sa inyong sakahan. Magbigay ng sapat na fertilizer, medicide, insecticide, fungicide, at iba pa. Tandaan na ang masaganang ani ay nakadepende sa dedikasyon ng magsasaka. Bisitahin ang inyong sakahan at siguraduhin ito ay nasa magandang kalagayan. The time for harvesting depends on the variety of the rice planted. Some varieties take 102 days to mature, and some 135 days. One way to determine when the field is ready to be harvested is when it reaches a golden color and 80 to 85% of the grains in the panicle are ripe. Cut the stalks of the rice 1 to 1.5 feet from the ground.
Pagkatapos, dalhin ang mga naipong palay sa thresher. Dito inihihiwalay ang butil ng palay sa tangkay nito. Afterwards, spread the grain on a cemented pavement or on drying mats during sunny days. Siguraduhing tuyo ang paglalatagan. Kapag bumaba na sa 14% moisture content ang inyong bigas, then the grains are ready for milling. Sa milling inihiwalay ang protective hull at bran mula sa bigas. Ganun pa man, hindi lahat ng ipapasok sa gilingan ay marirecover ninyo. The recovery rate depends on the variety of the rice. But a good recovery rate is between 65 to 70% of your harvest. Maraming pinagdadaanan ang isang butil bago ito maging bigas. Kaya siguraduhing tuloy-tuloy ang pangangalaga mula pa lang sa binhi, para siksik, liglig, at umaapaw ang ani. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, magpainom ng 2 sachet ng Ambroxetil sa 1 galon ng tubig sa loob ng 5 araw. Ang Ambroxetil ay pinaghalong amoxicillin, bromhexin at tylosin na magsisilbing proteksyon at gamot sa sakit. Dahil ito'y nakahalo sa tubig, sigurado kang matatanggap ng alaga ang antibiotic. Naku! Yung alaga ko naman ang may sakit. Huwag kang mag-alala. Sisiw yan! Sa Ambroxetil! Lahat ng manok ko is excellence protected. Nung lumabas yung Ambroxetil, sinubukan ko sa sisiw ko. It's a major component sa aming chick rearing. Napakabisa na gamitin mo against pisik or halak, sipon. Tandaan, pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, sisiw yan sa Ambroxetil! Up next, silipin ang mga makabagong teknolohiyang ipapakilala sa ating mga magsasaka sa Lakbay Palay 2014.